Mahilig ba kayong makikain? Kaya naman kapag may mga piyestahan ay palagi kayong naroroon sa lugar kung saan may ginaganap na kasiyahan at handaan para makikain. Ako kasi, oo. At alam niyo po bang nang dahil sa nakagawian kong ito, ay siyang naging dahilan kung bakit kamuntika na akong mapahamak. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Renny. Nakatira dito sa isang lalawigan sa Panay. Bata pa lamang ako ay talagang matakaw na ako. Binibiro pa nga ako ng karamihan at sinasabihang ipinaglihi umano ako ng aking ina sa unggoy. Dahil kahit anong dami daw ng pagkain kinakain ko ay wala pa rin akong kabusugan. Tinatawanan ko lamang yung mga birong binabato sa akin ng karamihan. Kahit anong panlalait o biro yung kanilang sabihin, ay hindi naman ako napipikon. Dahil sa isip ko, anong magagawa ko? Ganun talaga ako eh. Alangan namang pigilan ko yung sarili kong wag kumain ng madami. Sayon nga talaga yung nakagawian ko. May mga iilan namang kaibigan ko yung napapansin ko na medyo nahihiya silang isama ko sa mga okasyon dahil sa napakatakaw ko umano. Meron din namang mga kaibigang sinasama pa rin ako. Noon ngang taong 1999, nasa edad 23 na po ako noon nang pumunta kaming magkakaibigan sa isang piyestahan. Siyempre hindi na ako nagpahuli. Mabilis pa sa alas 4 sumama nga kagad ako sa mga kaibigan ko. Kahit na medyo masama yung pakiramdam ko ng araw na iyon. Medyo may sinat po kasi ako noon dahil nabasa ako ng ulan nung araw bago yung lakad naming ito. Ikaw talaga tol, kapag pagkain talaga yung pupuntahan kahit hindi ka pa nagpapaalam sa mga magulang mo, abay pumapayag ka kagad. Oo naman, ako pa ba? Parang hindi nyo ako kilala. Taas noo ko pa nga pong tugon. Sabay namang nagkatawanan yung mga kaibigan ko. Teka lang, matanong ko lang. Saan namang bahay tayo pupunta doon sa baryong sinasabi niyong may gaganaping pista? Tanong ko pa nga po sa kanila noon. Sumagot naman yung kaibigan kong si Magno. At sinabi niya sa akin na doon daw kami pupunta. Sa bahay ng dati naming kakilala na tawagin naman po nating Basti. Dahil nagkita raw sila sa palengke at kinumbida nga siyang pumunta sa bahay nito. Dahil may handaang gaganapin. Isama raw kami dahil may katagalan na umanong hindi kami nagkita-kita. Teka, yung sinasabi ba ninyong Basti, yung minsan ba nating tinulungan sa isang rambulan? Tanong ko pa nga po sa kanya noon. At tumango naman siya at nasabing yun nga raw yung kanyang tinutukoy. Medyo nadismaya po ako noon dahil alam ko nga yung bahay ni Basti. Dahil nakapunta na nga rin po kami noon doon at medyo may kalayuan po yun sa mga kabahayan. Malapit po kasi sa may palayan yung kanilang bahay. May madadaanan kaming mga niyugan at mga mayayabong na mga talahiban bago namin yun marating. Napapakamot na lamang ako sa ulo. Dahil kung alam ko na ganoon kalayo yung pupuntahan namin, hindi sana'y humindi na lang ako. At yun na nga po. Kinahapunan nga ay binaybay na nga namin yung daan papunta sa baryo ng kakilala namin. Makalipas yung mahigit kalahating oras ay dumating na rin kami sa kanilang bahay. Agad naman kaming pinapasok nito at tinasikaso. Matapos po yun, ay pumunta na kami sa may kubo sa likod ng kanilang bahay, kung saan naroroon ang kanilang iba pang mga bisitang nagiinuman. Habang nagiinuman na kami, napansin kong panay yung tingin sa akin ng matandang lalaki na kainuman ng ama ni Basti sa kabilang lamesa. Hindi ko maiwasang mailang dahil matalim kong tumitig sa akin yung matanda. Na tila ba may nagawa kong mali o nagulat lang siguro dahil ang lakas kong mamulutan. Baka iniisip nun na inuman yung nasa harapan ko at hindi kainan.
Kaya ganoon na lamang kung makatitig sa akin yung matanda. Nung sumapit na nga yung gabi, kapwa lasing na nga kami ng mga sandaling yon. Ngunit bitin pa rin po kami sa alak. Kaya naman napagpasa naming bumili ng alak para ipagpatuloy pa rin yung pag-iinuman. Ayos lang ba na bibili pa tayo? Kaya nyo pa bang maglakad? Tanong ni Magno sa amin noon. Sabay-sabay naman kaming tumango at kapwa tumayo sa kinauupuan. Medyo may kalayuan yung tindahan sa bahay ng kakilala namin. Kaya naman nagdala kami ng flashlight para may magsilbi kaming liwanag sa aming daan. Noong dumaan na nga kami sa may sagingan, naramdaman kong may kumakaluskos sa hindi kalayuan sa may talahiban. May maliit at maitim na ibon rin akong nakikitang lumilipad at dumadaan sa gawin namin. Noong una ay hindi ko na muna pinapansin yon. Hinayaan at pinakiramdaman ko na lang muna. Baka kasi mga ligaw na hayop lamang yung kumakaluskos sa gilid ng daanan. Hanggang sa ilang minutong paglalakad namin, ay tuluyan na kaming nakarating sa may tindahan. Kung kaya kaagad na kaming bumili ng alak. Tapos ay naglakad na nga pabalik sa bahay ni Basti. Nang medyo nakalayo na nga kami ng bahagya sa may tindahan, naalala kong bibili pa pala ako ng mangangatang pagkain. Dahil nakita kong paubos na rin yung pulutan namin sa inuman. Sandali lang mga tol. Bumalik na muna tayo sa may tindahan. Wika ko pa nga sa kanila. Kung kailan malayo na tayo sa tindahan, tsaka mo lang naalala. Segundang wika naman ng kaibigan ko. Nagtawa na naman yung mga kaibigan ko at nagbiro pa itong si Magno. Dahil rin naman daw sa kasibaan ko sa pagkain. Kaya naubos agad yung aming pulutan. Tara na nga, tara na. Bilisan na lang natin yung maglakad papunta sa may tindahan dahil alanganing oras na. Nakangiting wika pa ni Basti at pabalik na nga kami sa tindahan. Nang matapos nga akong makabilis sa may tindahan ay naglakad na ulit kami pabalik sa bahay. Panay pa yung kantsawan at hiyawan namin sa daan. Walang tigil naman sa kasasaway si Basti. At sinabihan kaming wag masyadong humalakhak. Dahil baka mamaya ay may maistorbo kaming mga hindi nakikita. Anong mga hindi nakikita, tol? Tanong ko pa dito at natawa. Basta, sumunod na lang kayo. Anya pa at tila ba nayayamot na sa pagsaway sa amin. Sige na, tatahimik na kami. Tugon naman ng kaibigan ko at naging seryoso na nga yung usapan. Noong nasa parting talahiban na ulit kami, nakaramdam na naman ako ng kakaibang presensya na para bang may taong nakasunod sa amin. Kaya lang tuwing lumilingon naman ako sa aming likuran, wala naman akong nakikitang tao. Bagkus, isang kambing na kulay itim, yung nakita ko noon na nakasunod sa amin. Naririnig ko yung ingay ng hayop habang nananatiling nakasunod. Maya-maya pa, naramdaman ko na lamang na parang biglang nag-iba ang klima ng paligid. Tol, ang baho mo naman. Anong klaseng pabango ba yung ginamit mo? Pabiro pang tanong sa akin ng kaibigan kong si Magno. At nagkatawanan pa nga sila. Hindi naman ako natuwa sa kanyang biro. At pinagsabihan ko sila sa pagtatawanan nila at sinabihan silang magseryoso. Dahil kanina ko pa nakikita na nakasunod sa amin ang kakaibang kambing. Nagbiro ulit si Magno at nagwikang hulihin raw namin yon at gawing papaitan para may pangpulutan na kami sa buong magdamag. Loko. Baka merong may-ari yung kambing na sinasabi mo, tol. May-ari pa tayo. Tugon naman po noon ni Basti. Noong nilingon nga namin yung kambing na nakasunod, sandali kaming natigilan ng aking mga kaibigan. At hindi kami makagalaw sa kadahilan ng isang matandang babae na
na nanlilimahid sa langis yung aming nakita. At wala na yung kaninang hayop na nakasunod sa amin. Umaalingasaw rin ang napakabaho nitong amoy na sa tingin ko ay dahil yon sa langis na kanyang ipinahid. Nakadapa yung babae sa lupa habang tinutukod nito ang kanyang mga braso at dahan-dahang gumagapang papalapit sa amin na para bang hayop. Nang malapit na nga ito sa aming kinaroroonan, ay narinig ko na yung bawat paghinga nito na parang hinihingal na hindi ko maintindihan. "Mga tol, aswang yan tol, aswang yan!" Wika pa ni Basti na ng mga sandaling yon. Maging ako man ay natakot na rin at hindi ko alam kung tatakbo ba ako o hindi. Halos panawa na ako ng ulirat at kulang na lamang ay maihina ako sa salawal. Noong tuluyan ko ngang masilayan yung buong kaanyuhan ng aswang na iyon, ay talagang kinilabutan po ako noon. Dahil isipin nyo na lamang po kung gaano kapangit yung pagmumukha ng nilalang na halos hindi ko nga mailarawan. Yung naaalala ko ay napakapula po ng mata nito na talagang dilat na dilat. Kulubot rin yung kanyang mukha at kita rin yung mahahaba nitong mga pangil na nakausli sa kanyang bunganga. Basta hindi ko po masyadong maipaliwanag ang nakakatakot nitong anyo dahil sa hilakbot na aking nararamdaman. "Mga tol, tumakbo na tayo. Aswang yung nilalang na yan." Dinig ko pang sigaw ni Basti at nagpatiuna na nga itong tumakbo at kaagad naman po kaming sumunod dito. Ngunit sadyang mabilis na tumakbo si Basti. Dahil sa aming lahat, ito lamang yung hindi pa nalalasing talaga. Maya't maya kasi yung pag-aasikaso nito sa mga bisita. At noong kinagabihan na nga ito nag-inom, kaya matulin pa yung pagtakbo nito. Samantalang kami ng mga kaibigan ko ay halos susuray-suray na nga at nagkandadapa-dapa pa. "Hoy Basti, sandali! Huwag mo kaming iwan tol!" Sigaw ko pa nga po noon kay Basti. Ngunit hindi man lang ako pinakinggan ito. Sa halip ay lalo pa nga niyang binilisan yung kanyang pagtakbo at wala nang lingon-lingon. Nako naman itong si Basti, hindi man lang tayo hinintay. Bulalas pa ng kaibigan ko na talagang grabe na rin yung kaba. Sa aming pagtakbo, naririnig po namin noon ang mga yabag ng paa ng nilalang na humahabol sa amin. Sobrang lakas na rin po ng pagtibok ng dibdib ko na halos hindi ako makahinga. Maya-maya pa'y naririnig kong sumisigaw na nga si Magno na mas bilisan pa raw namin yung pagtakbo dahil ilang dipa na lamang ay maaabutan na kami ng aswang. Napapamura na lamang ako noon sa aking isipan at lalo ko pang binilisan yung pagtakbo. Hindi kasi kami pwedeng huminto at makipagsagupa dahil wala kaming bitbit na kahit na ano, kahit matulis na bagay man lang para panlaban doon sa aswang na iyon. Kaya tiyak na lalapain lang kami at magiging hapunan ng aswang kapag hindi pa kami tumakbo. Ilang sandali pa, narating na rin namin yung bakuran ng bahay ni Basti. Pagkapasok po namin ng bahay, nabungaran kong naghahanda na ngang balikan kami ng mga kaanak nito dahil sinabi pala nito yung nangyari. "Dito lang kayo ah. Kami na yung bahala sa nilalang na humahabol sa inyo." Wika pa nga ng ama ni Basti at agaran na ngang nagsipagtakbuhan palabas ng bahay. Kami naman ay pasalampak na naupo habang naghahabol ng aming mga hininga. Humingi naman ng paumanhin si Basti at ipinaliwanag nito kung bakit nga niya kami iniwan. Anya pa, alam niyang wala kaming kalaban-laban doon sa humahabol sa amin at tanging pagtakbo lang yung magagawa namin. Kaya naisip raw niyang bilisan pauwi ng kanilang bahay para makahingi agad ng tulong.
Noon ngang makauwi na ito ay agaran niyang sinabi sa kanyang pamilya. Kaya't nagmadali na ngang kumuha ng mga itak at kung ano pang ibang panlaban sa aswang yung kanyang mga kaanak. Pasensya na talaga sa inyo ah. Hindi ko intensyong iwanan kayo. Humingi lamang ako ng tulong sa aking pamilya. Paghingi pa nga po nito ng paumanhin. Sinabi naman namin sa kanya na okay lang. Naiintindihan naman namin dahil ipinaliwanag naman ito ng mabuti yung buong nangyari. At makaraan nga yung ilang minuto, bumalik na rin yung kanyang mga kaanak. Nagwika pa yung tsuhin ni Basti na hindi rin daw nila naabutan pa yung aswang na iyon. Tanging huni na lamang daw yung kanilang naririnig. At noong hinanap daw nila kung saan yun nagkukubli, ay talagang hindi nila mahagilap. Kaya't napagpasyahan nga nilang bumalik na lang nung hindi na rin daw nila naririnig pa yung huni. Dahil po sa mga nangyari, napagpasyahan na lang naming wag nang ituloy yung inuman. Nawala na rin po kami ng ganang mag-inuman kaya nagpahinga na lang po kami. Magmula nga ng maranasan kong habulin kami ng aswang, ay hindi na ako sumasama pang muli sa mga kaibigan ko kapag meron silang malalayong lakad na pupuntahan. Medyo nililimitahan ko na rin po noon yung katawan ko pagdating sa pagkain. Nadala na rin po kasi ako dahil naisip ko na siguro kung hindi kami bumalik sa tindahan ay baka hindi namin naranasang habulin ng aswang. Isa pa, ako rin po yung nahirapan talagang tumakbo noon. Pinilit ko na lang po dahil sa kaba. Mabuti na lang at walang napahamak. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.